Usa ka syudad nga usa ka panahon ni ana mao'y mihari sa tibuok kalibutan. You will hear the story of the founder and greatest builder of Babylon. Inyong mapatalinghugan ang kasaysayan sa kinadak-ang magtutukod ni ining maong gamhanan nga gingharian. And also how Babylon was destroyed in one night. Hisgutan sab nato sa unsang paagi nga ang bantugang syudad sa Babylonia nagunob usara ka gabi nga pagsulong. And has never been rebuilt. Ug unsay giingon sa Biblia kalabot sa pagkadi nagyud niya mubarog pag-usab. Babylon is a story. Ang Babylonia kasaysayan ni sa of one of the greatest stories ever told. usa ni sa mga nindot kaayong istorya nga inyong nadunggan. It's a city that ruled the world from 606 to 539 BC. Syudad kini nga mihari sa kalibutan gikan sa tuig 606 paingon sa 539 sa wala pa si Kristo. And all of the sudden, Ug sa kalit lamang, it was totally destroyed. wa gyud nabilin nagunob gyud ang tibuok syudad. It was never rebuilt again, Wa na pud ni matukod pag-usab. and it has one of the strangest prophecies in the whole Bible. Ug usa ni sa katingalahan kaayo nga tagna nga nasuwat sa tibuok Biblia. It boasted with one of the 7 wonders of the ancient world. Naan ini ang iyang gigarbo nga mao ang ginganlan og usa sa mga nindot kaayo nga talan-awon sa karaang kalibutan. The Hanging Gardens. Ang hanging garden sa Babylonia. Many achievements were accomplished in this city. Kining syudad daghan sab kaay ni siya og nahimo nga mga panghitabo. The Babylonians had many religious practices. Ang mga Babylonian pagkadaghan nila og mga kalihukang relihiyoso. And therefore, Busa it has become a symbol of the spiritual Babylon nahimo kini siyang simbolo sa gingalag espirituhanong Babylonia that will end just the same as the ancient Babylon. nga matapos sama sa samang paagi sa pagkagunob sa Babylonia. So let us look into some of the prophecies of the Bible O sa atong tan-awon karon ang pipila katagna sa Biblia so that the picture presentation may be meaningful to us. aron nga ang atong makita nga mga hulagway mas mahimong makahuluganon alang kanato. We go first to 2 Peter 1:19 to 21. Atong basahon ang ikaduhang Pedro 1:19 paingon sa 21 nga nagingon, labi pagayo di ay nga nahimatud-an ang pulong sa propesiya nga among ginabatonan. Maayo nga inyong himuon ang pagtagad niini, maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagsiga sa dapit nga mangitngit. Hangtod mo banag-banag ang panahon ug musubang bituong kabugason diha sa inyong mga kasing-kasing. Kinahanglan inyong mahibaluan kini una sa tanan nga walay propesiya diyas kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So Apostle Peter is saying that we are not following man-made stories. Ang gisulti ni San Pedro mao nga ang atong gituohan dili kay binutbot nga istorya lamang nga himog tao. For the Bible was written by the people who were inspired by the Holy Kay Spirit. ang Biblia gisulat man sa mga tao nga gidasig sa Espiritu sa Dios. In the book of Amos, chapter 3, verse 7, Sa basahon ni Amos kapitulo 3 bersikulo 7, we are told that surely the Lord God does nothing giingnan kita nga ang Dios dili mohimo sa bisan unsang butang unless He reveals His secrets to His servants, the gawas prophets. kung iya sa ning ipadayag
ang iyang mga sikreto ngadto sa mga propeta. And in the book of Daniel chapter 2:28, Og sa basahon ni Daniel sa Daniel 2:28 nagaingon ang pulong, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago, ug siya nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw. Ang imong damgo ug ang mga panan-awon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan mao kini. so what is this story of Nabucodonosor? Unsa maning kasaysayan or kaagin ni Nabucodonosor? This king, ladies and gentlemen, was the greatest builder of Babylon. Kining haria gitawag tani og usa sa labing bantugan kaayo nga magtutukod sa Babylonia. He has made Babylon to be pride and glory of Chaldeans. Gihimo niya ang Babylonia nga dakong garbo sa mga taga-Kaldea. People were coming from all over the world to see that great city. Daghan kayo ang mga tao nga gikan sa lain-laing mga nasod muanha aron sa pagtan-aw sa maong syudad. And this same king, perhaps walking along the palaces and looking at the things that has been done, Unya, samtang kining tawhana naglakaw sa palibot sa gingharian, gisud-ong niya ang iyang nangahimo, was boasting, isn't this the Babylon that my hands have built? naghinambog siya sa pag-ingon, kini mao ang bantugang Babylonia nga natukod tungod kanako. And perhaps tired of glorifying himself and walking along the Babylon, Sa dihang gikapoy na siya og dinaig sa iyang kaugalingon ibabaw sa daghang mga taong nagpatalinghog, he went to have a little nap nakatuog siya ni anang gabiuna. and fell asleep. Unya sa iyang pagkahinanok, And the Bible tells us that God gave him a dream. og ang Biblia nagtug-an kanato samtang siya nahikatulog, gitagaan siya sa Dios og usa ka damgo. And when he woke up, he forgot his dream. Ang problema kay nalimtan niya ang iyang gidamgo. He knew that the dream was very significant. Iyang gibati nga ang damgo hilabihan ka importante kaayo, But how can he forget? apan nganong iya maning nalimtan? He was trying to think, Iyang gipamalandong, iyang gipaningkamutag dumdum, but the dream would not come to him. apan di naman gyud mo balik sa iyang huna-huna, nalimtan man gyud niya. So in anger, he walked around wondering, what did I dream and what does it mean? Nasuko siya og mibangon og miingon pagsulti, unsa ba gitong damguha, nganong nalimtan ko man to? And if you can picture this angry king now, Kung inyong mahanduraw ang nasuko ng hari karon, walking along the streets of Babylon, naglakaw-lakaw dito sa kadalanan sa Babylonia, and his counselors following him, ug ang iyahang mga sumusunod, nagsunod po niya. asking, what is the problem, Your Majesty? Nangutana sila, unsa may imong suliran, Senyor Hari? And finally he stopped and turned, I had a dream, Og mihunong siya og miingon, nagdamgo man ko. and I have forgotten what Ang I problema dreamed. kay nalimtan ako akong damgo. Can you tell me, Busa, matug-anan ba ko ninyo kung sa akong damgo? at least how can I find out the dream? Tug-ani ko ninyo, ug unsa bay buhaton ko aron mahibalik sa akong huna-huna ang damgo. And what does it mean? Unsay buti pasabot ni ini? And the counselors, they had good counsel for him. Ang mga magtatambag niya, dunay maayon tambag para niya. After all, this is why they are paid. Mauni ang hinungdan nga gipangswelduhan tamo, matod pa niya. So trying to cool him down a little, Aron nga pakalmahon nila siya, they said, this is not a problem. ingon sila, dili man ni problema, Senyor Hari. Oh, Adi ay, in your kingdom, you have so many wise men. sa imong gingharian, Senyor Hari, pagkadaghan sa mga taong manggialamon. And then they started to name them astrologers, magicians, Chaldeans. Mga manghihimalad, mga espiritista, mga manggialamon nga mga tao, gipanghinganlan nila. Surely somebody will be able to tell you. Siya ro guwagi usa nila nga makasulti nimo. Invite them all. Dawagan na lang sila tanan, paarya.
Tell them your problem, Isulti ang imong problema. and I will give you the answer. Og nagtuo mi nga makatubag sila sa imong pangutana. And the king was satisfied. He invited all the wise men of Nalipay ang Babylon. hari, natagbaw siya busa iyang timbaya, giagda niya tanang manggialamon nga mga tao sa Babylonia. Now, if you can imagine a huge reception hall, maybe like our atrium here, Himuan pagod niya og dako kayong kumbira aron ang mga manggialamon nga mga tao mabusog sab. maybe hundreds or thousands of the wise men came. Wa ta kahibalo ginatos ba, linibo ba, apa na siguro nato ang tanang manggialamon nga mga tao mitambong sa kumbira sa hari. And the king came out, Og migawas ang hari addressing the people. nga misultis mga tao, If anybody can tell me what I dreamed, kung dunay usa ninyo nga makasulti kanako sa akong gidamgo, and what does it mean? ug unsa po'y kahulugan niini, I will elevate him to be next to me. ako siyang ituboy sa posisyon nga sunod yun kanako, And will give him much treasure. ug tagaan paginakog daghang bahandi. So please, Busa matod pa niya, tell me. tug-ani ko ninyo. And then he gave them the time. He went back into his room. Gitagaan niya og panahon ang mga tao, mibalik siya sa iyahang higdaanan. And I can see them in my imagination, how they went into different groups. Akong gipamalandong, nagsultihanay kining mga tawhana, unsay ilang ikatubag sa hari, nagpundok-pundok sila. Astrologers, magicians, soothsayers. Ang mga manghihimalad, ang mga salamangkiro, ang mga unsa na lang to, mga barangan, Discussing, what do you think that king dreamed? ilang gipangutana ang usag-usa, unsa kay atong itugaan sa hari, unsa sa inyo una-una ang iyang gidamgo. But nobody had any idea. Wa gyud usa nga naay huna-huna ug unsaon nila pagtubag ang hari. So what shall they say to the king? Busa unsa may ato ikatubag ini sa hari, inigbalik ato. It created a great problem for wise men of Babylon. Dako kayo ang problema sa mga manggialamon nga mga tao. So they decided that I will invite the king back and ask him few questions. Busa nigdesider sila nga ilang awhagon ang hari pag atubang nila pag-usab kay mangutana sila pila ka pangutana. And as they ask him, surely he will probably remember. O ilan ang pangutanon, basig maanam ra pud niya kadumdum ang iyang nalimtan. So they called him back. Busa gipatawag nila siya. And the king said, can anybody tell me? O niya mingon ang hari, doon na ba'y makatug-an ako? Kinsa ninyo? And then few hands went up. Doon ay pipila ka kamot nga ni Isapon. Yes. Ikaw, kinsa man, unsa man. And the man said, King, do you remember what you were thinking before you went to sleep? Matod pa sa tao, Senyor Hari, nahinumdum kag unsay imong gihuna-huna sa wa pa ka natulog. And then somebody else would ask some other question. Doon na napoy lain nga motindog, nangutana na puglaing pangutana. And when the king saw that they are playing games with him, Sa dihang nakita sa hari nga murag giduaan naman lang siya ni mga tawhana, he became so angry perti niyan sukuha. that he said, I'm going to give you time now. Ug miingon siya pagsulti, tagaan tamog dugang panahon. And if you don't tell me within that time, Ug dili gi ko ninyo matug-anan human sa panahon nga akong ihatag ninyo, I'm going to kill you all. kamong tanan akong ipapatay. Not only you, Dili lang kay kamura. but my army will go through the streets of Babylon Apan ang akong kasundaluhan, akong ipadadias mga kalsadas Babylonia, and through other towns and villages. adto sa mga puloy-anan, sa mga barangay diha og mga dapit. And wherever they find wise men, they will kill him. Ug hain sila makakaplag ni anang gingalag manggialamon nga mga tao, pamatyura sila. So the king ordered to bring the time. Busa iyang gihatagan sila og panahon. Of course, in those days, they didn't have watches, Niatong panahon na wa man pud sila mga relo pareha nato ron. but they had those sand clocks. Apan naa sila ni atoy kanang ginganlan og bildo bitaw nga mo tuntun ang mga balas. So
he put the sand clock and put one soldiers beside. Iyang gibutang katong tuntunanan sa balas nga paras oras unya gipabantayan niya sundalo To inform the king when the time expired. aron nga naay mutugan sa hari kun mahurot ng balas unya panahon na nga sukto na niya mga tao. So he left. Ibiyaan niya sila. And these people again in their groups were discussing. Niya ang mga manggialamon ng mga tao nagpundok-pundok na sad naghisgot-hisgot na po sila unsaon tani pagsulbad ning problema ha. What shall we tell to the king? Unsa atong itugaan sa hari? It just didn't dawn upon them. Wa gyoy bisan unsang butang naabot sa ilang hunahuna. And as they were discussing, the sand surely was falling down. Og samtang sila nagisgot-hisgot ang kadtong balas nag-anam kahurot. And the last drop of sand went down. Hangtod ang katapusang balas nahulog sa ubos. And the soldier goes to call the king. Og ang sundalong gipabantay miadto aron pagtawag sa hari. And as king comes in, he stand seriously. Pag abot sa hari, makita ninyo ang kaseryoso sa iyang panagway. And there was deep silence. Perting hiluma sa mga tao. So the king said, "Can anybody tell me my dream?" Ang utana na dayon ang hari, doon na nabay usa ninyo nga makatug-an sa akong gidamgo. And what does it mean? Ug unsa po'y kahulugan niini? And the silence became even deeper. Grabing hilumag yun, wagi usang nakatubag. So he repeated the question, Iyang giusab ang pangutana. but no answer. Why nakatubag? So he turned around and clapped his hands. Busa mitalikod siya o gipakpak ang iyang kamot. The door opened and in came soldiers with spears and swords. Pag-able sa pultahan, misod ang daghang mga sundalo na ang ilang espada na ilang bangkaw. Kill them all. Pamatyan ni mga tawhana. And I went. Pastilan, Killing ato ang them. mga sundalo kay pamatyon ang mga Not only them, but go from street to street, from village to village, from town to town. ato pun mo humani mga matay ang ni adiri, ato aninyo mga karsada, ato aninyo kabalayan, pamatyang manggialamon nga mga tao dito. Kill their families. Kill all the wise men. Apil ang ilang pamilya, apil ang ilang mga kabataan, apil ang mga asawa. Now the history tells us that this was the greatest massacre in Babylon. Ang Biblia naghisgot nga maotoy pinakagrabe nga masakir nga gisugo ni inis kasaysayan. And as soldiers went through the streets, Samtang ang mga manggialamon nga ang mga sundalo nagsuroy pagpamatay sa mga manggialamon and the little villages and towns around the dito sa mga Babylon, balangay nga gisudlan sa mga kasundaluhan, the Bible tells us that they came to Daniel the prophet. ang Biblia nagsugilon kanato nga nasumukan nila ang manalagna nga si Daniel. So as they came, they told the commander of the army, Busa sa naabot ang mga sundalo ilang gisultihan ang komander sa mga sundalo. here in this Jewish section, Dinhi sa iyahang kaugalingong poder, there is a prophet of God. ingon ang mga sundalo na ay manalagna ang Dios diri. So the commander of the army went to Daniel. Busa ang pangulo In sa person. kasundaluhan miadto o miduol kang Daniel. He came to his door, knocks on the door. Miduol sa iyang pultahan og nanuktok. Daniel opens the doors and sees a Giablihan man ni with Daniel a ang sword. pultahan og nakita niya ang pangulo sundalo. And he said, "Are you Daniel?" Ingon ang kapitan, ikaw ba si Daniel? "Yes, I am. Ako, senyor. I came to kill you." Niari ko kay patyon ta ka. And Daniel calmly said, "Can I know the reason why?" Nangutanas Daniel, pwede bag imo kong suginlan nganong patyon man kunimo? And he said, "Don't you know what happened in the palace of the king?" Niingon ang kapitan, wa ba di ay kakadungog kung unsay nahitabo dito sa palasyos hari? "No, I don't know." Wa ko kahibalo matod pan Daniel. You see, there was big gap between Jewish people and Babylonians. Dunay dako kaayong gap sa mga Hudiyo ug sa mga Babylonian. Jewish were slaves. Ang mga Hudiyo, mga ulipon.
So he told Daniel what happened Busa gisugilan sa kapitan unsa ang nahitabo. Gisugilan niya sa and Daniel. what duty the king gave him to go throughout the villages Og naabot ang sugo nga ang hari nasuko og ipapatay ngadto sa mga balangay ang mga manggialamon. and towns and kill all the wise men. Busa nauna ang sugo sa hari ipapatay ang manggialamong mga katawhan. So Daniel asked him nicely, Busa si Daniel sa bugnaw nga paagi nangutanas kapitan. please stop killing Palihog kapitan, hununga sang pagpamatay sa mga tao. and give me some times and I will talk to God in heaven. Tagay kog panahon kay ako muadto sa Dios sa langit. And if God wills, He will reveal to me. O kung itugaan kanako sa Dios ang gipangayo sa hari, If He doesn't, I'm willing to be killed. og di pod itugaan kanako sa Dios, nan mutugot nako nga imo kong patyon. It seems that this man did not like what he was doing Ang kining mga sundaluha wa kay ni ganahi sa gisulti ni Daniel. because he gave Daniel time. Og tungod kay gitagaan niya si Daniel sa panahon nga iyang gipangayo. He ordered his army, please stop, don't go anywhere. Kiing na niya ang iyang mga sundalo, hunong sa ayaw sa mog patay sa mga manggialamong mga tao. And the Bible tells us that Daniel calls his 3 friends. Og ang Biblia nagsugilon kanato gitawag ni Daniel ang tulo niya ka mga higala. So I knelt down to pray. Og nangluhod sila sa pagampo. And as Daniel prayed to God of heaven, Og siya nagampo ngadto sa Dios sa langit. he had a vision. Nakita niya ang usa ka panan-awon. And in his vision, he could see exactly what King saw in a dream. Sa panan-awon ni Daniel, nakita niya ang nakita ni Nabucodonosor si Andamgo. And when the vision was gone, Og sa nawala na ang maong nga panan-awon, he continues to thank God for revealing this to him. ipadayon ni Daniel ang pagpasalamat sa Dios kay gitugaanan man siya ni ining mga butanga. So this great massacre can stop. Busa mahunong unya kining grabe nga pinatyanay. And then he came out Og mibangon siya, and he tells the men, Captain, gisultihan niya ang kapitan sa kasundaluhan, God has revealed, ang Dios nagtugaan, you can take me to the king. ibalita ni sa hari. Wow. Ingon sa kapitan, pagkanindot. He was so happy that he rushed back to the palace. Kalipay o kahinangop niya, midagan siya paingos palasyo. And Daniel behind him. Og si Daniel nagsunod kaniya. And he comes through that huge reception hall. Og nakita niya ang dakong kumbira dito sa sama ni ining awanang. Right to the throne where the king was sitting. Midiritso siya sa trono diin naglingkod ang hari. Your Majesty, I have found a man Ingon ang kapitan, Senyor Hari, nakaplagan ako ang tao nga makasulbad sa imong problema. who is able to tell you what you dream and what does it mean. Siya ang makasugilon kanimo sa imong gidamgo ug unsa po'y kahulugan niini. King was pleasantly surprised. Ang hari nahibulong, Well, bring him in. nadaang hari kanang tawhana. So he goes out. Come on, Daniel, king is calling you. Mianha si Daniel kay gikuha sa sundalo. So Daniel comes, Og miabot walks si Daniel. slowly. Nag-ingon siya. Maybe he still had chains around his legs Makita nato nga murag nagluhod bago siyang because he was a slave. kay ulipon man in taon dili gyud bisting harianon. Just came to Babylon. He was a young man. Naabot siya sa Babylonia ingon nga batan-on. And as he walked slowly toward the king, Ug king looks at him. samtang siya naglakaw nga hinay paingon sa hari. King looks at him and he said, "What? Ingon ang hari, ha? Kinitawhana? You? Ikaw? My wise men were not able to tell me. Who are you to tell Ang me?" mga manggialamon nga mga tao nga akong gipansilduhan, wa gani katukan ako, ikaw nakaha? And by that time, Daniel came close to him. Og sa nianang panahonan na duol na si Daniel sa hari. And in humility, Og sa mapaubsanon nga paagi, he said to the king, miingon siya sa hari,
there is more wisdom in me than in your wise men, O king. May kaalam nga gihatag kanako nga wala mahatag sa manggi alam mo nimo mga tao. And then Daniel pointed to heaven. But there is a God in heaven Ingon siya, apan adunay Dios sa langit who is able to tell you nga mao'y nagtugaan kanimo what you have dreamed and what does it mean. unsay imong gidamgo ug unsa po'y kahulugan niini. So this was Nabucodonosor's dream. Mao ni ang damgo ni Nabucodonosor. He was telling, I have dream that troubles me and I want to know what it means. Miingon siya pagsulti, doon ako'y damgo na sa nahasol ko unsa may kahulugan niini. Now some of you might ask the question, why couldn't the king remember his Ang dream? uban tingali ninyo na malandunganong kining haria, wa man makadumdum sa iyang gidamgo. Some of theologians tell us that God of heaven have given him amnesia. Ang uban nga mga theologians nag-ingon, gitagaan sa Dios og amnesia si Nabucodonosor. Babylonians considered the act of forgetting a dream as already a sign it had a divine source. Ang mga Babylonian naa na sila'y gitun-an nga matud pa nila, makalimtan gani nimo ang damgo, nagpasabot gikan na sa Dios. And if a man forgets his dream, this signifies that his God is angry at him. Unya na po gid sila patuo-tuo nga malimot gani ang tao si ang damgo, nagpasabot na suko ang Dios niya. And it could be this is the reason why the king became so angry. Posible nga matud pa nila mo sab ni hinungdan nganong suko kayong hari. This is why he said, execute them all. Unang nagpadaas siya sugo, pamatya ni mga tawhana. And then we saw Daniel praying to God. Og nakita nato nga si Daniel nagampo ngadto sa Dios. Then coming in his youthful age before the Unya king, diha sa iyang pagkabatanon miatubang sa hari. he begins to tell him, Gisugdan ni Daniel pagsugid ang damgo. in your dream, Sa imong damgo sa hari, you have seen a huge image. Nakakita kag dako kaayong dibulto. And then he explains to the king. Giexplikar niya unsay naa nga makita sa dibulto. And then at the end he said, this is the dream. Ug sa katapusan matud pa niya, mao ni ang imong damgo. And now we will tell you what it Karon means. ako nang isugid kanimo ang kahulugan niini. When Daniel said we, he doesn't say I will tell you. We, God and I, because the real prophet of God elevates God. Wa si Daniel moingon, ako ang iyang gigamit nga pulong kami. Ang buot niya ipasabot, ang Dios ug ako mo'y mutugan kanimo sa damgo. So this is what he has seen. Mao ni ang nakita niya sa pananaon. Now this is supposed to go. I don't know why it doesn't move. Kini unta mo lihok ug naay technician diha ato ni palihokon. That's okay. It's supposed to show us in a moving way. Mulihok unta to sa inyong makita pero pasayloan namin ninyo igsoon nga wa mo function kana karon. The ending of King's dream. Mao ni ang damgo sa hari. How stone came out, cut out without hand. Sa hinapos sa iyang damgo na ay bato nga gisapsap nga walay kamot. And hit that image Milupad kini maong bato unya naigo sa tiil sa maong hulagway that Daniel dreamed. sa gidamgo ni Daniel. And that stone, according to the Bible, represents the second coming of Jesus. Ang maong bato sumala sa Biblia nagrepresentar sa pagbalik ni Hesus diri siyuta. So in his dream, Sa iyang damgo he saw this huge image. nakita niya ang maong dako kayong hulagway. The head was gold. Ang ulo ni ini bulawan. The chest was silver. Ang iyang dughan ni inig bukton mga salapi kon silver. The thighs were bronze. Ang iyang tiyan ni ini bronze. The legs were iron. Ang iyang paag bitiis puthaw. And the feet were some mixture of iron and clay. Og ang tiil ni ini nagsagol ang yutang kulunon og ang puthaw. And he tells the king, you looked at your image Unya matod pa niya sa nakita nimo ang maong hulagway Senyor Hari. until that stone came and hit the image in its weakest Nakita nimo point. ang bato nga milupad unya milapdo sa tiil sa maong hulagway. In its weakest point. Dito gyud
tugdon ni anang pinaka luya niya nga bahin. And the whole image collapsed Og ang tibuok nga dibulto na nagunob. and broke in 1,000 pieces. O niya nabuak kini, napulbos gani sa daghan kaayong mga tipaka. And became like a chaff. O niya samas abog kini gipalit padpad sa hangin. And the wind came and blew it away. O gihuyop kini si hangin sa paagi nga wa na nakita niini. And the stone that hid the image grew bigger and bigger and O bigger. niya katong maong bato nga milapdo sa tiil sa maong dibulto, nag-anam kadako, nitubo nagdako. Until it encircled the whole Hangtod globe. nga kini milukop sa tibuok naong sayuta. And then he explains to the king, Og matur pa ni Daniel sa kahari, that head of gold presents you. kanang maong ulong bulawan ang representasyon na ana mao ikaw, Your kingdom. ang imong gingharian. Now, if you look on the right-hand side, you will see the years when and how long each kingdom lasted. Kung inyong tan-awon, mauna ang gisultis kasaysayan ug unsa kadugaya ang paghari sa ulong bulawan. Babylon ruled the world from 606 to 539 before Ang Christ. Babylonia nahimong hari sa kalibutan gikan sa 106 paingon sa 539 sa wala pa si Kristo. That was that golden kingdom. Mauna ang ginganlan og mga bulawanong gingharian. And then he said, after that kingdom will come another, weaker. Nag-ingon si Daniel, human sa maong ginghariang bulawan, na ano po'y laing gingharian nga musunod nga dili na sama niya kaligon. So the chest of silver represents the following kingdom. Katong dughan og duha ka bukton nga salapi nagrepresentar sa duha ka gingharian. That destroyed Babylon, Medo-Persia. Ang gingharian nga milumpag sa Babylonia ang kombinasyon sa Media ug sa Persia. And Medo-Persia ruled the world from 539 to 331 before O Christ. ang Medo-Persia mihari sa kalibutan gikan sa 539 paingon sa 331 sa wala pa si Kristo. Then came next kingdom of Greece that was Apan misunod ni represented, ini ang ikatulong gingharian sa Grisya. that was represented as the tithes of brass. Mauto ang tumbaga kon bronze nga tiyan og hawak. And that kingdom ruled the world from 331 to 168. O kanang maong gingharian mihari sa kalibutan 331 paingon sa 168 sa wala pa si That Kristo. was all before Christ. Mauna ang hitabo sa wa pa si Kristo. And then the legs represent Rome. Og na ang puthaw nga bitis og paa nagrepresentar sa gingharian sa Roma. Rome that ruled the world from 168 to 476 AD. That is in our era. Ang Roma mihari sa kalibutan sa dugayng panahon gikan sa 168 sa wala pa si Kristo hangtod sa 476 humana sa pagkatao ni Jesus. Over 600 long years Rome Kapin ruled sa the world. 600 anyos ang paghari sa Roma sa kalibutan. During the time of Rome, Jesus Christ came from heaven to this Nianang panahon planet sa Earth. paghari sa Roma na tao si Kristo Jesus. Something that you will enjoy tomorrow night Inyo na makuha sa detalye pagyud ugmas gabi. as we will go into the wonders of Israel. Sa dihang atong suruyon ang mga katingalahan sa And then Israel. in the year 476, Rome disintegrated. Og sa tuig 476 ang Roma napulpog na sab. Represented on that image with the feet of clay and iron. Busa ang misunod kaniya girepresentahan sa nagsagol nga yutang kolonon og puthaw dito sa It tiil. was divided into 10 kingdoms. Kani nga gingharian na bahin ngadtos napulo ka mga gingharian. Just like how many toes we have on our feet. Maingon nga ang atong tiil do na poy napulo ka kuyamoy. And ladies and gentlemen, the Bible tells us that from that year, 476, Og ang balaang kasulatan nagsulti kanato higala nga nianang 476 divisions in the world will go on until the second coming of Christ. makanang pagkabahin-bahin sa mga gingharian sa kalibutan magpadayo na hangtod sa pagbalik ni Jesus. So this was his dream. Mao ni ang damgo ni Nabucodonosor. This is what
he said, Og sa matod pa na sa Daniel 2:43 paingon sa 44, og sanglit imong nakita ang puthaw gisaktan sa yutang kulunon, sila mosagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawuhan, apan sila dili magakatapot sa usog-usa samas puthaw nga dili mosagol sa yutang kulunon. And 44. Og sanglit imong nakita og sa mga adlaw ni anang maharia ang Dios sa langit magtukod usa ka gingharian nga di gyud malumpag, ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing katawhan, apan kini magadugmok og magaut-ut nining tanan nga magingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. So according to the Bible, Busa sumala sa Biblia, God will set up His kingdom ibutang sa Dios ang iyahang gingharian, that will last forever. og ang gingharian sa Dios mulungtad sa walay katapusan. Now let me just show you few prophecies in the Bible about destruction of Babylon. Patanawon tasa mo sa pipila ka tagna sa Biblia kalabot sa pagkagunob sa Babilonia. Let us read quickly. Isaiah 3:19 nagingon, og ang Babilonia ang himaya sa mga gingharian, ang katahom nga mo'y garbos mga Kaldianhon, mahimong ingon sa Sodoma ug Gomora sa paglumpag sa Dios na ini. And then Jeremiah 51:26. Jeremias 51:26, og sila dili mokuha gikan kanimo og usa ka bato alang sa usa ka bato sa pamag-ang ni usa ka bato alang sa mga patukuranan, ikaw mahimo hinuon nga biniyaan sa walay katapusan, nagaingon si Hiyuba. Og magaingon ako, o Hiyuba, ikaw nagsulti mahitungod ni ining dapitas pagputol kaniya, aron wala na magapuyo diha kaniya, bisan tao ni mananap, kundili nga kini mahimo hinuon nga biniyaan sa walay katapusan. Og mahitabo sa diha nga matapos mo pagbasa kining basahona nga higtan mo og bato kini og isalaybay mo sa taliwala sa Euphrates. 65. Og magaingon sa ingon ini ang Babilonia mahiunlod og dili na mulitaw pag-usab tungod sa kadautan nga pagadagon ko kaniya, og sila pagakapuyan hangtod dinhi ang mga pulong ni Jeremias. Tungod sa kaligutgot ni Hiyuba, siya dili pagapuyan, mahimo hinuon siya nga kamingawan nga hingpit, bisan kinsa nga moagis Babilonia mahitingala og magasitsit uban ang pagbiay-biay tungod sa tanan niyang mga hampak. And then Unya, this prophecy was written some 2,500 years ago. kini nga tagna nasulat ni 2,500 katuig na ang milabay. The cause of the fall of Babylon was pride. Ang hinungdan sa pagkagunob sa Babilonia ang garbo. Pride of what? Garbo sa unsa? Pride of security. Garbo sa kasiguruhan. The city of Babylon was surrounded by a tall wall. Ang syudad gud sa Babilonia gilibutan kini sa taas kayong paril. 20 meters high. 20 metros ang gitason sa maong paril. On top of the wall, 6 meter wide. Ug sa ibabaw sa maong paril, 6 ka metros ang iyang kalapad, murag karsada. 2 pairs of horses and coaches could run around the walls. Duha ka karwahe nga ginuyod sa kabayo magpatrolya ibabaw sa maong paril. And on the day when they were celebrating, Nianang gabi sa dihang naghimo sa kumbira ang mga katawhan, impregnability of Babylon, that means unbrokenness. matod pa nila dili magunob ang Babilonia, dili maguba. That's when it fell. Maunay kahimtang sa dihang kini naguba. Then there was pride of wonders. It boasted with hanging gardens. Iya pong dako nga garbo ang iyang pagpasigarbo sa mga dagkong butang, lakip ang iyang garden nga tuas ibabaw. Over those walls there were hanging gardens. Sayunan ka nga sa ibabaw ni anang iyang taas nga paril naaman sa mga irrigated nga mga garden. How they were built. Giun sa to nila pagtukod. Even engineers
in 21st century still cannot resolve that. Dunay ubang mga inhinyero ni ining ato nga siglo nga wa gani makasulbad sa maong misteryo. But it was built because he married a lady from Lebanon. Apan nahimo kini sa Babylonia tungod kay si Nabucodonosor na minyo sa usa ka babaeng taga Libanon. Which you have seen yesterday how beautiful that country was. Ug inyo nang nakita kagabi unsa katahom ang maong syudad sa And he Lebanon. was building those gardens for his wife to enjoy. Iyahang gitukod ang maong mga tanaman aron malipay ang daghani ang mga asawa. Then there was a pride of merchandise. Naapod kaniya ang pagpasigarbo sa kadaghan sa iyahang ikanegosyo nga mga igbabaligya. Euphrates River came under the walls through the middle of the city and out of Babylon. Ang suba sa Euphrates gipalusot nila sa iyang paril unya ang pantala niini naas taliwala sa syudad. And there were gates that would open during the day so that ships can bring the treasure. Ug dunay mga ganghaan nga ablihan nila maadlaw aron manood ang mga barko nga nagdala og daghang mga produkto. Now the most interesting Ang usa ka interesante gyud kaayo nga bahin mao kini. is that the Bible has about 100 details about destruction of Babylon. Ang Biblia naghisgot og mga usa ka gatos ka detalyado nga tagna unsay paagi nga magun-ob ang Now Babylonia. let us go into picture Atong presentation tanaw na ni ang mga hulagway sa screen. so we can enjoy these wonderful fulfillments of Bible prophecies. Makita nato og unsa ka haum kaayo ang tagna nga gisulti sa Biblia. Okay, when we look on the map Kung atong tanawon ang mapa, in today's Iraq, kung atong tanawon ang Iraq sa pagkakaron, about 95 kilometers south of Baghdad, the capital city, mga 95 ka kilometros paingon sa south sa Baghdad, ang kapital nga syudad sa Iraq. lay ruins of Babylon. Makita ninyo diha ang nangagunob nga mga guba nga tipik sa gingharian sa Babylonia. The buses would not even stop there anymore unless you ask the driver to Ang stop. mga bus nga moagi diha di na gani mohunong gawas kun ang mga turista mohangyo hunong sa diri. Because who wants to look at the ruins? Kay kinsa may ganahan muli na mga guba nga mga gingharian. But these ruins, Apan kini nga mga guba, as you can see on this picture from the Google, kung inyo ning tan-awon sa Google, sa internet, were going beside that main highway. o makita ninyo ang karsada nga naa ni Daplin. So we want to come. This is in Baghdad, one of many beautiful mosques. Mauni ang syudad sa Baghdad. Anaa diha ang usa sa nindot kaayo nga moske. This is where the film 1001 Nights was recorded. Muni gisuwatan ni anang gingalan og usa ka libo og usa ka mga gabi sa pagsuwat. Because before the war, it was a beautiful city. Baghdad was a beautiful city. Kaniadto ang Baghdad sa wala pa ang gubat, guwapo kaayo nga pagkasyudad. But let us come now to the ruins. Atong balikon ang naguba nga syudad. Here is River Euphrates, Mauni ang suba sa Euphrates. that beautiful wide river. Mauni ang gwapo lapad kaayo tin-aw nga suba. And here is an artist's impression how Babylon could have looked like. Mauni ang nahanduraw sa magdidibuho kalabot sa posibilidad nga hitsura sa Babylonia. Now, if you really want to see how Babylon looked like, Kung gusto gyud mo makakita unsa gihitsura sa Babylonia, you will have to go to Germany, to Berlin, moadto sa Amos, Germany, diha sa syudad sa Berlin, into one of their museums, sa usa sa ilang mga museum dito sa Berlin, where these Germans have collected tiles and built replicas of many diin buildings. ang mga Germans nakakuha og daghan kaayo nga mga bato nga gikan gyud sa site sa Babylonia kaniadto. What you see is the main entrance into the city for the Kini ang hulagway sa pinakadako nga pultahan dayon nimong syudad sa sulod sa Babylonia. people
ordinary people. Kini mao ni ang masudla nato nga talan-awon dito. Now this is very interesting picture. Usa ni ka interesante kayo nga hulagway. What you see on the picture, you would recall that Saddam Hussein Nahinumdum mo kang Saddam Hussein wanted to build some hotels around those ruins. gusto si Saddam nga mohimog mga hotel sa palibot niining nagunob nga syudad sa Babylonia To get dollars from tourists. aron nga maka-koleksyon sa siyag mga kwarta gikan sa mga turista. But unfortunately, he didn't finish it because he was killed, as you know. Apan nasaira nato wa matiwas ni Saddam ang iyang proyekto kay napatay man siya sa mga Amerikano. And these are the ruins of Babylon. Mao ni ang naguba nga dapit sa Babylonia, mga balas na lang, mga bato. And as we go through those ruins, we find little things like Kung imong suruyon wa gikay makita gawas anang pipila ra ka buok nga tingali makatagad sa imong makatawag sa imong pagtagad. bricks with inscription on them, Ali makakita kag mga bika nga danay drawing. as you can see on this picture. Sama ini nga makita nimo sulagway. We have also found a stele or monument of the King Nabucodonosor. Nakakita sad mi dito og mga monumento nga naa gihulagway si Hari Nabucodonosor. And this is what you see, ladies and gentlemen, ruins. Mao ni imong makita og muduaw ka dito, guba diri, guba dito. And as I said, in Berlin Museum, at least you can see how Babylon must have looked like. Sa akong giingon, kung muduaw mo sa Germany dito sa Berlin Museum, makakita ka nga gi-rebuild nila aron nga mahulagway na tugon sa itsura sa Babylonia kaniadto. Lion that you have seen on the picture represents Babylon. Ang leon nga makita nato naghulagway ingon nga representasyon sa Babylonia. And here on this monument you can see the king, how he worshipped sun. Dining maong hulagway makita nimo nga ang hari nagsimba sa adlaw. And on this picture you can see the signature of Nabucodonosor. Niining mao nga bika makita nimo ang pinirmahan ni Hari Nabucodonosor. And the Bible says Ug ang Biblia nag-ingon that this city shall never be inhabited, nga kining maong syudad wa nagyoy mo puyo paniini. neither shall it be dwelt in from generation to generation. Sa daghang kaliwatan wa nagiinteresadong mupuyo nin lugara. Neither shall the Arabian pitch his tent there. Bisan pa ang mga Arabo dili na gani mutukod sa ilang tent dito. Neither shall the shepherds make their fall there. Bisan kuno ang mga magbalantay sa karnero dili mo silong sa maong dapit. And so on. And the wild beast will be there and so Og on. ang mga mananap anha magpakita nga mga wild. And this is exactly how it is. Mao ni ang hitsura karon sa karaang Babylonia nga gwapo kaniadto. For all those centuries, Sulod sa ginatos ka mga katuigan, Arabians might pass through there. tingali ang mga Arabo manakay mo agi lang muli lang wa nagibili. And if you would ask him, why don't you pitch your tent here where the city was? Nganong wa man nimo kudaki kung mangutana mo nako? They will tell you, oh no, it's a spooky place. Kung imong sultihan ini ang mga Arabo mo ingon sila dili man na pwede kay maot manggunan lugar tinunglo man na. But the real reason is in the Bible. Apan ang tinuod nga hinungdan gitug-an kanato sa Biblia. But thou, Babylon, Apan ikaw Babylonia, shall be desolate forever, mahimo kang awaaw sa walay katapusan, said the Lord. nagaingon si Hiyuba nga Dios. Please note, when God said something, this is how it is. Bantayan ninyo, inigsulti sa Dios ang iyang ilitok mahitabo gyud. Arabians lead outside of those ruins. Ang mga Arabo nagpuyo baya sila sa palibot ni ining mga ginuba sa Babylonia. Once a proud city Usa ka panahon ni ana, garbo siya, ingon nga syudad. that ruled the world, Siya ang mihari sa kalibutan. where the beautiful big buildings were, Ang mga gambalay hilabihan kadagko, fell overnight. o sara ka gabi nagunob.
And what you see on the picture now Ug unsay makita nimo sulagway karon, is how Babylon fell. unsa ang paagi sa pagkagun-ob sa Babylonia. Medo-Persian king by the name of Cyrus Ang mga Medo-Persians dunay hari nga ginganlag si Cyrus. brought his army to destroy Babylon. Iyang gidala ang iyang kasundaluan aron ilang sulungon ang Babylonia. But when Babylonians from those high walls saw down Apan army, ang mga Babylonia samtang diha sila sa ibabaw sa ilang mga paril nagtambo sa mga sundalo sa Medo-Persia. they look like ants. Mura lang sila og mga hulmigas dito sa ubos. And Cyrus, who was very clever, Apan si Cyrus manggialamon kay nga tao, has seen how the river Euphrates goes under the walls and comes to the other side. nakita niya sa unsang paagi nga ang suba sa Euphrates gipalusot nila sa taliwala sa syudad pinaagis paril. So he withdrew his army Busa iyang gipasibog ang iyang mga sundalo far enough where Babylonians will not see them. aron dili makit-an sa mga Babylonia ang mga sundalos Medo-Persia. And he ordered them O gisugo niya sila to dig a channel around the city. nga magkalot sila likuanan sa tubig palibot sa syudad. And then he put the spies to watch. Unya nagpadala siyang mga espiya nga maoy manuop dito maniid sa Babylonia. When the gate will be open at night. Unsang orasa ablihan sa mga Babylonian ang ilang maganghaan sa gabi. And on the day, certain day, the king gave army lots of alcohol to drink. Nianang gabiuna sumalas Biblia ang Haris Babylonia nagkumbira sila pagpainom niya sa daghang kaing bino sa daghang tao. To celebrate impregnability of the city. Kay ilang gisilibrar ang matud pa nila pagkadili malumpag sa syudad. And because they were drunk, they forgot to close the gate. Unya kay nalimtan Manila pagsira ang ilang ganghaan sa gabi. And the spies went to Cyrus and they told him what happened. Nigsugilon ang mga espiya ni Cyrus, wala na'y tao, wala na'y bantay abling ganghaan. At that moment, they blocked the water going into Babylon to go Nianang around. panahona ilang gipasimang ang tubig sa Euphrates ngadto sa mga lungag nga ilang gibuhat. And here is the cylinder of this Cyrus who wrote this story. O mismo si Cyrus iyang gisuwat ang maong kaagi niining dako niya nga bika nga gisuwatan niya. But we don't need this cylinder. We have the story in the Bible. Apan wa nato kinahanglang sugilaw ni Cyrus kay nasuwat naman is Biblia. Cyrus was named by God 150 years before he was even born. Abi ninyo, si Cyrus ginganlan na sa Dios, gihatag na ang iyang buhaton 150 anyos wa pa siya na tao. So I want you quickly to go through those 4 kingdoms. Ato kunong tan-awon kini nga mao nga gingharian. Here we come now in Persia or Iran. Kini karon mao ang ginganlan natong Iran, ang Persia kini kaniadto. And here we are looking at those ruins of that kingdom. Mao pud ni ang makita nato mga guba dito sa Persia kaniadto og Iran karon. Here is the tomb of Darius, Mao ni ang lubnganan sa hari nga si Dario. a well-known king of Persia. Mao ni ang hari sa Persia. So in those ruins we could see that that kingdom was little bit weaker than the first. Kung muduaw mo dito unya nasulagway ninyo ang Babylonia makaingon gyud mo nga mas minos gini Persia itandis Babylonia. And then the Bible says the next is O a ang third Biblia kingdom, nagsulti kanato nga ang misunod sa Persia mao ang Grisya. one of bronze that will rule the world. Usa ka gingharian nga mohari pod sa kalibutan. So we come to Greece. Atong gisunod karon ang kaagi Here sa is the Grisya. picture of Alexander the Great, Mao ni ang hulagway sa haring batan-on nga si Alexander ang Bantugan, the king of Macedonia in Greece, ang hari sa Macedonia o sa Grisya. who was only 33 years and a half when he conquered the whole world. 33 imedya pa iyang pangidaron, gikongkiror na niya ang tibuok kalibutan. And the historian said, I am persuaded Og ang mga magsusulat nag-ingon
kami nagtuo that there was no nation, nga walay nasod, city, nor people walay syudad ni katawhan where his name did not reach. nga wala maabot ni Alexander sa iyang panahon. There seems to me to have been some divine hand Makita nato nga daw naagyoy langit nun nga gahong nagpaluyo ning matag naa. presiding both over his birth and actions. Diin gitagna ng daan lakip ang iyang pagkatao ug ang iyang himuon sa buhi siya. So now we are in the kingdom of Greece. Mao ni ang atong hulagway nga makita karon ang hulagway sa Grisya. Here in the capital city of Athens, you have ruins. Ug muduaw mo karon sa kapital nga syudad sa Athens, mao ni ang inyong makita ang mga guba. And in many other countries. Here is the channel, Corinthian channel. Mao ni ginganlan nga suba sa Corinthian nga ilang hinimo nga suba. And then Daniel 2:40 says, finally, Og ang Daniel 2:40 nag-ingon sa katapusan, there will be fourth kingdom, adunay ikaupat ka gingharian, strong as iron. kusgan samas puthaw. For iron breaks and smashes everything. Kaya ang puthaw man mo'y mopulpog sa tanan nga iyang maagihan. So here we have the kingdom of Rome represented by iron. O atong nasabtan nga ang gingharian sa Roma girepresentahan sa puthaw. The noted historian Edward Gibbon wrote this. Ang usa ka bantugang historian si Edward Gibbon nagsuwat niini. The images of gold and silver Ang mga hulagway sa bulawan o sa salapi or brass o ang sa tumbaga that might serve to represent the nations nga mao ang nagrepresentar sa mga nasod and their kings o sa ilang mga hari were successively broken by the iron monarchy of Rome. kini sila tagsa-tagsa nga gipulpog sa puthaw nga hari sa Roma. So as you come to Rome, you look at those ruins of amphitheater and Kung other. moadto ka mo sa Roma karon, ang inyong makita dito ang mga guba sa karaang building samas amphitheater sa Roma. Here, right in front of Vatican, we have obelisk of Egypt. Dinha sa atubangan mismo sa Vatikano, makita nimo ang taas nga monumento sa hari kaniadto. And it is very interesting, it describes Augustus. Og interesante kaayo kay ang gisgutan niini ang hari nga si Augusto Who was a Caesar of Rome, nga usak sa mga Sisar sa Roma. as Pontifex Maximum. Siya gitawag kaniadto og Pontifex Maximus. That was his title. Mao na ang iya kibaling title. And it is also a title of the Pope, Mao po na ang title karon sa ginganlan natong Papa. who has many titles that he took from the Rome. Daghan kaayo ang mga title nga iyang nabatnan gikan sa Roma. And on this Arch of Triumph, you have a picture how Titus destroyed Jerusalem. Inyong makita niining maong hulagway giunsa ni Tito sa pagguba ang Jerusalem. And during the time of Rome, Jesus came to this earth. Hinumdumi ninyo panahon sa Roma sa dihang natao si Jesus. Something that you will enjoy tomorrow night Usa ka butang nga mo'y atong hisgutan sa detalye ug mas gabi. as we follow his steps. Og atong sundon unya ang mga tunog ni Jesus. So the ruins of Roman Empire are still around the world. Kung muduaw ta dito, makita pa nato ang mga guba nga bahin sa Imperius Roma kaniadto. And here we have another historian Niya ay lain pa nga magsusulat sa kasaysayan si Hippolytus. who lived in Rome at the end of the 2nd century. Nagpuyo siya sa Roma ni atong ikaduha nga siglo. And he said, "Rejoice, blessed Daniel, Ug siya miingon, pagmaya o bulahan nga Daniel. thou hast not been in error. Wa gyud ka masayop. All these things have come to Ang pass. tanan nga imong gisulat nangatuman gayud. Already the iron rules. Karon ang naghari ang puthaw na. Already it subdues and breaks in pieces. Karon ang puthaw nagpulpog na sa tanan nga mga naagihan niya.
And then in verse 41, Og sa bersikulo 41 sa Daniel 2, and whereas thou sawest the feet and toes, samtang imong nakita nga ang yutang kulono nagsagol sa puthaw, part of potter's clay maingon sa yutang kulonon, and part of iron, sagol sa puthaw, the kingdom shall be divided. ang maong gingharian nagkabahin-bahin. And as you saw iron mixed with ceramic clay, Og maingon nga nakita mo nga ang puthaw misagol sa mga yutang kulonon. they will mingle with the seed of man. Mosagol sab sila sa daghang kaliwatan sa katawhan. And this is what happened. Og mo ni nahitabo, United Nations of Europe was a dream of almost every leader. ang paghiusa pag-usab sa Europa mao ni dako nga kalabuton og damgo sa tanang mga pangulo nga bantugan. Adolf Hitler, Si Adolf Hitler, Wilhelm Kaiser, si Wilhelm Kaiser sa Germany, Napoleon, si Napoleon sa Fransya. all of them dreamed to unite Europe. Kini silang tanan naghandom nga mausa pagid nila pag-usab ang Europa. And we live in the time when this stone was to come. Hinumdumi ninyo nagpuyo kita ni ining panahon nga ang bato mupulpog ni ining tawhanon nga That maging harian. represents the second coming of Jesus. Kining maong bato nagrepresentar sa pagbalik ni Jesus dala ang iyang For gingharian. the Bible says, in the days of this king, Ang Biblia nag-ingon sa kaadlawan ni ining maong mga kaharian, shall the God of heaven set up a kingdom ang Diyos sa langit iyang ipundar unya ang iyahang gingharian. which shall never be destroyed. Gingharian nga dili gyud malumpag. And the kingdom shall not be left Og ang maong gingharian dili na sad mawala to other nations. nga itugyan pa nga tus laing mga nasod. What is the meaning of the stone? Unsa may kahulugan sa maong bato? In 1 Corinthians chapter 10 verse 4 we are Sa 1 told Corinto 10 versikulo 4 mabasa nato kini nga pulong. that spiritual rock that followed them, Ang maong espirituhanong bato nga misunod kanila, that rock was Christ. kanang maong bato mao si Kristo. So it represents the second coming of Christ. Busa ang maong bato nagrepresentar sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. And my dear people of Cagayan de Oro, Og akong hinigugma katawhan sa Cagayan de Oro, this is where we are at. importante kaayo kini nga atong gitun-an karon. We are just before the second coming of Christ. Nagpuyo kita sa panahon sa dayong balik sa Ginoo. When Jesus will come as the King of Kings Hapit na mobalik siya ingon nga hari sa mga hari and the Lord of Lords. o Ginoo sa mga Ginoo. And He will set up His kingdom Iyahang ibutang dinhi ang iyang kaugalingong gingharian. that will never be destroyed. O kanang maong ginghariana dili gina malumpag. I wonder tonight, Niining gabiuna, how many of you would like to be citizens of Jesus' kingdom? pila ka ninyo ang gustong mahimong lumulupyo sa gingharian sa Dios? Can I see your hands? Tanaw na ko inyong mga kamot. Wow, this is so beautiful. Pagkanindot niining mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Thank you so much. Daghang kayong salamat. The Bible says all who believe in Jesus Ang Biblia nag-ingon ang tanan nga nito kang Hesus and receive Him as their personal Savior, og mudawat kaniya ingon nga personal ninyong manluluwas. Jesus will save them. Luwason siya ni Hesus. And you and I will enjoy in His kingdom Og ang matago sa kaninyo, kita og ako magmalipayon sa pagpuyo sa which will gingharian. last forever. Kaya ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan.